Nagulat nga po kami na makita naming hindi na isaalang-alang sa desisyon ng Korte Suprema ang ginamit naming batayan ng DAP. Paano kaya nila nasabing unconstitutional ang aming paraan ng paggasos gayong hindi man lang nila tinalakay ang aming pinagbatayan? Ang mensahe ko po sa Korte Suprema, ayaw nating umabot pa sa puntong nagbabanggaan ang dalawang magkapantay na sangay ng gobyerno, kung saan kailangan pang mamagitan ng ikatlong sangay ng gobyerno. Mahirap pong maintindihan ang desisyon ninyo. Malinaw sa mga katagang sinambit ni Pangulong Benigno Aquino III ang hindi niya pagsang-ayon sa naging desisyon ng Korte Suprema kaugnay sa Disbursement Acceleration Program o DAP sa kanyang mensaheng ipinaabot sa publiko noong Lunes ng gabi. Maghahain ang palasyo ng motion for reconsideration upang subukang igiit ang kanilang mga punto sa legalidad ng programang ipinatupad ng kanyang administrasyon sa loob ng 3 taon. Ngunit, may pag-asa pa bang baliktarin ng mga mahistrado ang nauna na nilang boto? May mga opinyong lumabas na mas nakagulo ang ginawang pagtatalumpati ng Pangulo. Habang may mga nagsasabi rin naman na kitang-kitang may punto si Aquino. Sa 13-0 na boto, nakaligtaan nga bang isaalang-alang ng Supreme Court ang punto ng palasyo tungkol sa administrative order na kanilang pinagbatayan upang maipatupad ang programang magpapasigla sa ekonomiya at magpapabilis ng mga serbisyo sa tao? O may mas matibay na batayan ang kataas-taasang hukuman kaya nila nasabing labag sa ating konstitusyon ang DAP program ng kasalukuyang administrasyon? Dahil sa nangyayari, ang posibilidad ba na humarap ang bansa sa isang constitutional crisis ay malaki? Ang DAP at ang Pangulo, ang boto ng mga mahistrado, saan patutungo ang usaping ito? Sa ba na mas masalimuot na problema ang tila pagpalag ng Pangulo sa naging desisyon ng kataas-taasang hukuman sa tinatawag na DAP o Disbursement Acceleration Program. Ano kaya masasabi ng ating panauhin at mga panauhin ngayong gabi? Tito Joe? Of course, George, wala pang hindi pa nakakarating ang ating isang panauhin ngayong gabi. But in the meantime, we have with us in the studio a cum laude graduate of the University of the Philippines. She holds a master's degree in public administration, also from the University of the Philippines. She holds, on top of that, a doctoral degree on political science, also from the University of the Philippines. Siya po ay nagtrabaho na matagal sa ating Senado as a senior government specialist and as Director 3 of the Senate Economic Planning Office. Walang iba kundi si Professor Jean Encinas Franco of the Department of Political Science, University of the Philippines. Good evening, Tita Jean. Hello, ma'am. And welcome to Political Watch. Ay, Tito, ako na muna magtatanong kay Prof. Ma'am, okay, nagsalita ang ating Pangulo. Yung bang pagbibig, regardless ng content, o yung nilalaman noong kanyang pananalita, tama lang ba yan? Eksakto lang ba na talagang dapat magbigay siya ng pananalitang yon o mas maganda ay isinama na lang niya sa SONA? Yung ba ay nakabuti sa kabuuan at yung ba talaga ay nararapat lang? I think it would be too late kung sa SONA niya ginawa. Yes, ma'am. Pero as it is, I think it was also too late, no, nung nagsalita siya, and also the manner within it was conducted. Usually presidents speak to the nation without any audience. Yes, ma'am. Diretso. Kasi pagka ganun, parang nako-confuse ka in terms of public relations, diba? Parang is he saying it to the convinced, like andun kasi buong gabinete niya, yung mga so-called tao niya, or is he saying it to us sa public? So parang may ganung konteksto yung labas nung nangyari. Ma'am, regardless nung content, kasi nga, siyempre mayroong grupo magsasabi, tama yung kanyang sinabi, mayroong magsasabi, naku, maling-mali, dapat nagsalita pa siya. Pero, regardless of the content nung sinabi ng ating Pangulo doon sa kanyang speech na yan, ano sa palagay nyo ang gusto niyang ma-accomplish
yung bang ma-report lang, ma-defend lang ba yung naging action nila o meron pa siyang gusto ma-accomplish kaya? I think it's also because he must have learned that the approval ratings has plummeted. So, yun His approval rating. his approval ratings. Yun yung pinaka mababa, no? Although usually naman pag midterm yung mga president sa mga surveys, medyo bumababa na. Pero siya kasi ito ang laki talaga ng ibinaba. He did not only explain the DAP, and he did not only mention na magpa-file ng motion for reconsideration ang kanyang administrasyon, ang kanyang pamahalaan. Other than that, para bang hinamon pa niya ang Korte Suprema, binantaan pa. What do you think did he hope to accomplish by doing that? Yung sinasabi niyang meron kayong ginawa noon at gusto pang gawin muli, na sinasabi ng iba ay mas masahol pa kaysa sa dito. What was he telling sa inyong analysis? Anong pinapahiwatig niya sa Supreme Court? Kung ako ang ordinaryong tao, iisipin ko parang medyo hinahamon na niya ang Supreme Court. Was she also trying to blackmail them na ika nga parang may alam siya against them na ika nga pag hindi nyo ako pinagbigyan sa MR na ito na amin ipafile, then mag-ingat kayo. Was he also trying to signal ika nga that? I don't want to speculate, but ang impact kasi nung sinabi niya, parang, yun na nga, yung parang naghahamon. Ang dating nun sa, lalo na yung tingin ko yung mga nakakaintindi, bakit ginagawa yun? Hindi ba we have 3 separate branches of government? And parang, yun na nga, after that, tingnan mo yung naging, may constitutional crisis, may mga ganung Yung mga usapin na. speculation na ganyan, So, oo. the issue of DAP took a life of its own. Hindi natapos. Yun ang naging impact nung niya. Hindi, akala niya siguro by giving a public address to the nation, parang matatapos. Pero hindi Parang mas humaba pa yung kwento, nagkaroon ng maraming tanong. In addition, sinabi pa niya na huwag niyong hayaan na ika nga na aabot tayo, no? Sa isang punto na magkakaroon ng crisis. Exactly. Banggaan. Between obviously between the executive and the judiciary, hanggang sabi niya yung third branch will have to come in to mediate, or words to that effect. So, ano rin ang tingin mo dyan? Is she telling them na maaaring mapa-impeach ko kayo or some of you? Or was she telling him na ipapa-question ko yung paggamit ninyo ng Judiciary Development Fund? Was that what he meant? Ang tingin ko ang ibig sabihin lang nun handa siyang hamunin ang Supreme Court. Naalala ko nung 2000 sa United States, hindi ba, si Al Gore. Naalala mo at stake yung kanyang yung pagkapanalo sa presidency. Correct, At marami na parang sort of nagkakaroon na ng people power. Pero nung nagsalita ang Supreme Court, Opo. sinabi niya, Lahat sila ay... Bawa ko. bumaw siya, pero definitely to vie for the American presidency, ambisyoso kang tao, pero siya inano niya yung sarili niyang interes. Despite the fact that he won the popular vote. Exactly. But he lost the electoral college vote. Kung ang naging tema ng pananalita ng Pangulo ay rather than combative, may konting pagsisisi o medyo may paghingi ng pag-amin ng pagkakamali. Talaga niyo ba medyo nagbago ang totalidad noong larawan at the same time mas na-appreciate ng sambayanan? Ang tingin ko, kung ganun. Kasi ang Pilipino, nature ng Pilipino na kapag umamin, parang mas forgiving tayo sa mga taong ganun Dahil sinasabi nga niya, kung wala naman talagang ninakaw, bakit hindi kailangang sabihin na maaaring nagkamali kami, pero ito, nakabuti. Pero Yes, combative. Medyo ang dating talaga combative. Yung kanyang yung kanyang ika nga sabi niya, yung kanyang kayo ang boss ko. This was touted to be a speech to his bosses. Oo nga Di ba? Sa tingin mo ba umuobra pa yung kayo ang boss ko? Parang hindi, parang dating kasi, parang ako ang boss. Hindi ba? Parang gano'n. Tsaka yun na nga yung imahe na parang nagre-report siya dun sa mga kumbinsido niya kasi andun yung buong cabinet niya. Dapat kasi nakaharap ka, wala kang audience, nakaharap ka sa sa TV lang, sa camera Ibig sabihin, walang dinala or inimbitado na doon sa kapaligiran mo sa harap Wala. mo. Di ba Just you and the TV cameras and of course some of your aides.
And then Yan yung mga lagi ang- camera, and then yung mga cameramen yan and lagi. women. Ayun. Pero ano po ang masasabi niyo naman doon sa ating kongreso? Kayo bilang professor po ng political science. Siyempre, meron tayong tinatawag na equality among the three branches of government, separation of powers. Ito bang sa laban ng ito tungkol sa issue ng DAP, humina ba sa inyong palagay ang institusyon ng kongreso na talaga bang sinurrender na ng kongreso ang kanyang kapangyarihan, o ito naman ay dahil lang sa gusto lang talaga nila yung genuine and continuous development? Ang tingin ko, lalo pa siyang humina. Mahina na siya as it is hindi ba? Kaya nga ang tingin ko, ang kung in hindsight, dati kasi merong tinatawag na Legislative Executive Development Advisory Council. Yes, ma'am. Na kapag may krisis, kapag may kinakailangan gawin, kailangan magmadali, so to speak, parang yun yung pinakamadaling, kumbaga institutionalized way to go kung Yes, ikaw ay ma'am. presidente. Naalala ko nung panahon ni Presidente Ramos, ginamit niya yun to the hilt. Kaya naman lahat ng mga reformang gusto niyang ipapasa ay naipasa. naipasa niya. Opo. Na yung Supreme Court dineclare unconstitutional yung oil deregulation law. Kinabukasan, I remember, parang nag-meeting na ng LEDAC, and then by the afternoon, dinadraft na sa Dinadraft Kongreso na yung kaagad. yung ganon. Sana humingi na lang siya ng supplemental budget. Which is practically, doon sa kanyang speech ay sinabi niya, di ko magkakaganon, para hindi maudlot, manghihingi na lang ako ng supplemental Oo nga budget. Sana Pwede rin palang ganon. gawin. Kaya lang, in recent years, parang hindi na masyadong nagagamit yung LEDAC. Pero yun kasi yung instrumento to skirt yung parating gridlock ng presidential system. Correct. Sayang. Ayun. Was the president taking a big gamble? If I may use the adjective big and then gamble, of course, in making that speech, wherein he practically was declaring war on the Exactly. Supreme Court, and he had a mouthful, of course, may banta pa, may lahat, Sa tingin mo, yun ba ang ginawa niya? He is taking a big gamble. Yes, a big gamble, not only for the remaining 2 years of his presidency, but whoever will be the standard bearer of the Liberal Party in 2016. Ayun. As an analyst kayo po, ma'am, nagulat po ba kayo ng 13-0 voting ng Supreme Court? Hindi, kasi di ba usually I'm sure lawyers would know Yes, na kailangan may mga incidents na kailangan black and white ang pagtingin mo. Dito talagang well entrenched naman sa And constitution regardless natin. of yung iba doon kasi appointees ng Pangulo. Na parang siguro noong una, kaya noon hindi sigurado talaga na magiging botohan, na yung pala pwede pala talaga maging independent ng ating Supreme Court. Oo, kasi siguro nahihirapan na rin silang depensahan, at saka parang hindi ka naman nag law school kung ganito yung magiging decision mo. So I'm sure napag-isipan nila ng mabuti na mahihirapang depensahan. Oo. Ang sabi ni Pinoy, magfa-file sila ng motion for reconsideration, and they have until July 9, July 19 pala, rather, or at the latest Monday next week. In the same vein, sa speech niya, para bang binabantaan nga niya ang Korte Suprema, was he also telling the Supreme Court na pag hindi nyo ni-reverse ang desisyon ninyo, hindi ko tatanggapin. Was he also saying that? Kaya nga sinasabi niya, magkakaroon tayo ng krisis. Actually, parang yun na nga, he is inviting that, no? Sana naman hindi mangyari. Pero kasi, di ba, as a president, dahil you are the symbol of the nation, talagang kahit anong sabihin mo sa two other branches of government carries a huge weight. So talagang yun ang magiging interpretasyon Kaya he should have been more careful in that very historic speech. Conversely, do you think any member or some members of the Supreme Court will change their minds in light of that speech and rule differently or reverse gears, change their votes? Or worse, reverse the decision na mananalo pa ang DAP? Do you think mangyari yan? Ang tingin ko kapag nangyari yan, maraming taong madi-disappoint sa Supreme Court. In other words, they gave in Oo. to the So, pressure, mukhang impossible to na the mangyari. threats.
I'm making a guess at this A guess point, lang, no? opo. Parang imposibleng Imposibleng mangyari. Ma'am, ang DAP ba, sa inyo lang pong palagay, at pinag-aaralan din naman po ito sa College of, lalo sa College of Political Science, Public Ad. Ang DAP ba ay hindi pwedeng sabihin na katulad din ng PDAP or ang PDAP ay DAP? Talaga bang hindi natin pwedeng ilagay sa parehas na level yung dalawang nature ng funding system na ito? Yung PDAF kasi, yun lang yung specific name na ipinangalan doon sa parang it's yun ang detalye ng pork barrel system. Ang pork barrel system kasi it's a wider mechanism by which Congress, at hindi lang naman dito sa bansa natin yun, Yes, ma'am. has the discretion over the budget. So, ang DAP kasi, pork barrel din yun in the sense na binibigyan mo ng discretion yung na hindi na kinakailangan pang dumaan sa Kongreso at hindi na kinakailangan pang magkaroon ng isa na malagay sa GAA. Oo nga. Buti nga ang pork barrel. Nakalagay sa GAA. Oo, yun. Yun yung ano. How do you think the president now will be able to incentivize the members of the House of Representatives and the Senate? Dahil unconstitutional na ang PDAF, unconstitutional na rin ang DAP, and for all intents and purposes, after the motion for reconsideration is filed, most probably the Supreme Court will sustain itself, and therefore, mukhang wala ng pondo na pang kukuhanan ng ating Pangulo na pwedeng ikangay pamigay sa ating mga membro ng Kongreso at ng Senado to motivate them, for example, to pass the laws that I want passed, like the upcoming Bangsamoro Organic Act. Oo. Ang ano kasi, ang mangyayari kasi niyan, and alam mo to siguro, Jocas, nagmumutate lang kasi ang pork barrel. Dati yan, Countrywide Development Fund. CDF. Tapos naging PDAF. So ang daming ang daming mutation niyan. Meron pang congressional insertion. So for as long as may discretion yung Congress kasi, tas walang transparency, mahirap maalis yan Ako nga, ang sinasabi ko isang reforma siguro kung talagang sincero yung Kongreso, buksan nila sa publiko yung Bicameral Conference Committee. Usually, sinasabi nila yan yung third house Opo. The real Congress, in fact. Oo, lalo na sa budget. Not just sa ordinary laws, but especially during the budget process. So, malaking bagay na buksan para maalis na yung duda at mabawasan din yung discretion ng mga legislators. Pangalawa, panahon na para palakasin natin yung party system and political parties sa Philippines. Kasi kaya napipilitan ng mga presidente na gamiting tool ang pork barrel, dahil yun lang ang tool para yung reformang gusto mo, at kahit na well-intentioned na reforma, yung mga gusto mong ipapasang mga pet bills mo, Correct. yun para kumilos ang Kongreso. In the absence of a political party that can, kumbaga, pwedeng hagupitin yung mga ipasa nyo to, walang mekanismo sa sistema natin In ngayon. other words, dapat ibalik tayo sa two-party system, among others, that it? Hindi necessarily necessarily, ganun. Kasi, di ba, sa constitution natin, multi-party. Yung multi-party. yung palakasin lang na, kumbaga, maraming mga bills sa Kongreso ngayon na palakasin, na anuhin yung Yung hindi curtail parang- yung political turncoatism. Ayun. Hindi parang doon lang sila sa isang direction. O tuwing election lang nagfa-function na may ID yung mga member, yung pala pagtas ng election wala na. Ayun. Sana yun yung long Strengthening. term. That's the long term Strengthening the political party system. and political party in itself. No? And yung dapat magkakaroon ng mga prohibitions, yung making it difficult for people to to change, change. Oo, parties. merong ganun pero hindi pero yung budgeting process, ma'am, kayo bilang nanggaling po sa Senado before, paano pa mas mai-improve based sa experience ito, based sa ating karanasan na ito? Siyempre sinasabi ngayon ng nasa administrasyon, lalo na Pinoy, na may problema kasi sa budgeting Maghihintay pa kami ng taon para matapos magkaroon lang ng savings. Samantalang pwede na magkaroon ng savings sa gitna pa lang ng taon. Ano ang mga reformang pwede nating magawa tungkol sa ating proseso sa pagbabudget? may mga sinasabi ngayon yung administration na bottom-up budgeting. Of course, hindi pa masyadong scrutinize yan. Pero
ano kasi, as it is, ang budget process kasi kahit sa ibang bansa pa, very technical yan. But it's also a very political process. Kasi nag-allocate ka ng resources, scarce yung resources mo. So unahan yan kung sino yung makakakuha ng malaking, kung ano yung priority. Pero even civil society organizations themselves find it hard to monitor the budget kasi nga highly specialized skill. Pero ang tingin ko, ang Kongreso dapat ay mas bukas, no? Lalo na yung sinasabi ko during the, very public naman ang public hearing sa budget process. Pero siguro per NGO, like ikaw NGO ka ng mga kababaihan, NGO ng mga farmers, kanya-kanyang bantay na lang kasi hindi na kahit isang NGO na alam niya yung budgetary process, hindi naman niya pwedeng bantayan yung buong budget process kasi it takes several months, di ba? Pwedeng ganun, pwedeng may mga ganun eh. Kasi kung hahayaan natin ng Kongreso, medyo mahirap. Kailangan meron ding bantay sa labas. Pero hindi ba pagka ang isang Pangulo ay popular, kapag ka ang isang Pangulo ay sinusunod ng mga sambayanan, at the same time may control ka kahit paano ng both Senate and the House, hindi ba sa isang Pangulo na maayos naman at mabuti naman, masamantala rin yung itong pagkakataong ito because napakadalang na you being the President will have a very high popularity and trust rating. Tapos at the same time, maipupursige mo yung lahat ng gusto mong pagbabago. Samantalang kung ikaw ay isang minority president o yung mababa yung pagtingin sa'yo ng tao, parang mahirap mag-implement ng programs. Hindi kaya tama rin naman ang yung ginawa ng Pangulong Pinoy na sinamantala yung pagkakataon habang siya ay sikat at habang sumusunod ang mamamayan. Yung sa DAP, ang tingin ko nga, all the more na dapat kinumbinsin niya yung Congress for a supplemental budget or any other arrangement or tinawag niya ang LEDAC. I mean, he could easily have called them, di ba? For a meeting. Pwede rin ma-certify kagad as urgent. Yung mga ganon. Kasi may politika, kailan to nangyari? 2011, 2012? Ang taas-taas ng political capital niya in both houses of Congress, hindi ba? So, hindi ko alam kung bakit hindi niya yun ginawa. Maliwanag na maliwanag, especially in light of the Supreme Court unanimous decision, 13-0 vote, that the President, the executive branch, usurped the powers of Congress. Diba? At admittedly, parang naging subjugated na ang ating Kongreso. So, maliwanag na maliwanag. And then, of course, ang Kongreso naman, until now, they are not complaining. On the contrary, sinuportahan pa nila ang ehekutibo in defending the DAP before the Supreme Court. They even hired a well-known constitutionalist, a former justice of the Supreme Court at that, to argue their case for them before the Supreme Court. Ano ang tingin mo dito? Does it mean that Congress is really under the thumb of the incumbent president? Ang tingin ko kasi naibigay na sa kanila eh. Hindi ba? Magmumukhang, kung kukontrahin nila, magmumukha silang ingrata sa mata ng ibang tao at saka sa mata ng mga kaalyado ng presidente. The amounts that are being talked about here are in the hundreds of billions, over 100 billion peso. Pero until now, hindi nagiging malinaw. 144 billion ba? 136? May 177? May 111? May over 200 billion? Why is it that we are getting conflicting figures, different figures, even from the DBM itself? Yan po ay sasagutin ng ating panauhin, si Professor Jean Franco, after we pause for a short break. Diyan lamang po kayo. Magbabalik ang Political Watch.